Nahirapan na kami sa iPhone 17 Pro Max. Grabe. Pwede ba? iPhone 17. Sorry. Nahirapan ka pa talaga dun, ha? Wala na po kami equipment na maganda eh. Church media isn't about information, it's about transformation. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Uy, live na naman tayo. Hi, Unmute na ba tayo? Namiss ko lahat ng tao ngayon. Namiss ko kayo, bro, ha? Talaga? Yan, medyo lamig yan. Yes, good afternoon, everyone. We're good na. Yes, go! Hello everyone. Sorry, wait lang. Yung candy sa ano ko. Napaka-professional. Yung candy, wait lang. Magandang araw. Kung maulan po sa inyo dyan, ingat sa lahat ng nanonood ngayon. May parating na bagyo. So, ready tayo dyan. Yeah. Black Shirt Crew. Samahan nyo kami ngayong tanghali as we talk about many things. As we talk about excellence. Yeah, for church creatives like you and me, just share it to your mga ka-ministry nyo, sa mga GC ng mga church nyo. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Excellence. Parang magiging excellence sa kung anong meron ka, di ba? Sa churches nyo, nagla-livestream pa po kayo, ba? May guest pala tayo. Baka hindi nyo napapansin. May guest tayo from Valenzuela. Mamaya, papakita namin sa inyo. Pero, kayo ba, tinatanong nyo pa rin ba sa inyong mga sarili, ano pa bang kailangan kong i-upgrade sa church? Ano pang kailangan kong bilhin para ma-improve namin yung ginagawa namin content? Is it still, concern para sa inyo? Ay, yeah, very. Especially ever since pandemic na naging sobrang importante yung live stream. Siyempre, parang na-investan na eh. So, tuloy-tuloy na. So, hindi matapos-tapos yung desire na mag-upgrade, na bumili, mangarap ng mga bagong gamit sa church. So, today, kasama natin si Pastor Regan para pag-usapan ng pinakamalaking misconception sa church media, di ba? So, si Pastor Regan ay isang satellite pastor sa Hulo, Valenzuela. He serves at Jesus Cares Family Worship Center. He is a worship pastor and also a faithful volunteer sa mga events. So, Pastor, how are you? Kamusta? Wow. Thank you for gracing us. Thank you for joining, Pastor Regan. Salamat po. It's a privilege na makasama sa Black Shirt Crew, no? At naka-black ka ba talaga? Oo, kasi black shirt eh. Kailangan mo naka-white ako. So, sa mga hindi po nakakalam, si Pastor Regan ilang beses na namin nakasama sa mga big events. Yes. Sa mga conferences. Conference. So, si Pastor Regan laging behind the scenes sa mga bagay. Minsan, nag-ano ka rin. Nagturo din tumutugtog ako. ka rin, di ba? Yes, at nagturo din ako dito ng MMF. Ng mentoring group. Yeah, yung starting your own podcast. Oh! Yeah. Yung unang natinan ko, si Ate Kit yung aking instructor. And then the second part, yun ako na yung nagturo. Dapat pala dati pa namin ikaw ginis no sa podcast na to. No? Sige, Simula tagal pa na na. nga, sir. Pero yeah, thank you again Pastor Yes, Regan. I know okay. busy ka, may na-handle kang church. And, thank you for your desire to, to share what you've learned sa yung media journey, di ba? Yes, sir. It's a privilege for me na makasama dito sa Black Shirt Crew sa lahat po ng mga nanonood. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, salamat po sa pagsama nyo sa amin dito sa Black Shirt. So Pas, sa mga hindi nakaalam, nag-aral ka ba ng media or nag-graduate ka ba ng media-related course? Hindi ako nag-aral. Actually, more on experiences eh. Nung start ng pandemic. Yeah. Pandemic. Pandemic. Ang dami kong mga stories behind that. Bakit ako na-involve sa ganito, sa media. So ano ba, sa church, so since pandemic, ano ba yung mga first media na na tinry mo gawin? Sa audio side ka ba or more video? Actually, nung simula, nung nahinto na yung ating physical, Yeah. nag-try kami nag-meeting kami ng technical. Then, nag-start kami sa isang simple cellphone. Cellphone ko pa. Oo. March 15, 2020. And then, yun na. Buti na lang, meron kaming kakilala na nagtatrabaho sa isang network na pinahiram niya yung mga lights niya. Oh, okay. Hindi siya na mismo nag-set up. Then, we have this camera. Doon nagsimula yung live streaming namin. So you started from phone. From phone to computer. Yan na. Pa-upgrade ka na. Yes, tuloy-tuloy na yung... So in that 6 years past, ano ba yung pinakamalaking event na nag-serve ka sa church? Meron Sa ba? church, Memorable sa'yo na big event nag-serve ka? sa technical side. Yes, technical side. Nung nagkaroon kami... Hindi sa church kundi doon kay Jensel that we have this conference.
Then kasama ko si Kuya Pat, nag-side kami. So ako yung nagkakaroon ng live streaming sa page. So, tapos si Kuya Pat, iba naman yung kanyang ino-operate. Katabi ko siya. Yeah. So ako doon mismo nag-ooperate sa live. So yung experience mo sa live stream, sariling sikap, sariling aral mo lang yun. Yes, so kaya malaking bagay sa akin nung ini-introduce ng AP Media about OBS. Kasi yung OBS, di ba, free? Yeah, And open yung source. OBS na sabi ko, aralan ko nung nga to. Pinag-aralan ko talaga, oo. O sa mga hindi nakaalam nung pandemic kasi nag-produce kami ng mga content, how to live stream churches na on a budget. Yes. And nung minention mo yung OBS, naalala ko kasi ako yung nag-shoot nun, ako nag-shoot and nag-edit nun. Si Patrick was teaching that. Yes, teaching. oo. Ako hindi ako marunong mag-OBS talaga. Hindi, never ko siya nagamit. Kaya nung nagtuturo si Patrick, para ang goal ko lang, sige, kakapture ko lang yung content, isi-shoot ko, edit ko. Pero personally, wala akong ka-idea paano gamitin yung OBS Oo, talaga. kasi nakaka-overwhelm. Kasi yung simula pala ng OBS, like, Tsura pa lang. paano i-operate to? Paano i-ganin? So, And to hear pastors and even media workers na na-bless sa teaching na yun, sa akin na, wow, talagang... yes, malaking bagay talaga yun. Oo, especially ngayon. Meron ka ba pas mga naalala na yung tipid na moments na meron kang small equipment na nagka-problema ka or issue sa live stream that you remember? Actually, nung nagsimula kami, simula ka sa pinaka-start, kaya hindi ko sana funny eh. Mga parang it's sa humbling time na nagsimula kami dun sa cellphone, Yeah. then konting audio lang. And then sa akin, more on na nag-aaral na ako kumbaga hindi naman ako nag-aaral, nag-observe na ako. Ano kaya magandang gawin kan sa audio? Yeah. So galing ng YouTube eh. Pag YouTube talaga, YouTube University. University Dami mong talaga. makakuha eh. Oo. Nakakatulong ba yung mga comment pass ng mga tao like sabi nila, yung pangit, pangit naman ng live stream nyo. May mga ganun ba? Wala kami marinig. Ay, oo. Daming ganun. Sabi ko, hindi namin naririnig ang low ng sound. So ako naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo. Sige, with that, dako na tayo bro sa ating main topic. Na ang tanong talaga dito, kailangan ba talaga ng mahal na equipment or na mahal na gear para sa inyo? Yun ang pinakamalaking tanong. So, Pastor, di ba pastor ka rin? Pastor Reagan. So, paano pag sinabi agad ng media team mo, Pas, kailangan natin agad ito. We need this. Para may shopping list na Sige, agad. Skit pa po. Tapos, nahirapan na kami sa iPhone 17 Pro Max. grabe. Pwede ba? iPhone 17. Nahirapan ka pa talaga dun, ha? Nahirapan na po kami sa phone eh. Pwede bang mag-switch na tayo to camera naman na totoo na talaga? Tanong ko dyan, may budget pa tayo. Mga gano'n, di ba? Baka may magdo-donate, Oo, di okay, mag-donate. tanong mo na lang, no? Tanong lang sa congregation. Baka may mga hindi kayo ginagamit na iPhone dyan, i-donate nyo na lang. Ay, may na. ganyan. May ganyan. Talaga? Oo, Yes, may mga ginagamit si God. Oo, may mga gano'n kasi kung Basta pag magparinig ka lang. Ganun. oo, kasi wala po kaming hindi po maganda yung aming camera eh. Oo. Kailangan po ba malungkot yung itsura ng mga media team mo para... Papaawa. Oo. Power wala na po kami equipment na maganda eh. Oo. Pero pas may sa pag-ikot-ikot mo, meron ka ba mga nakitang small churches na ginagamit yung kahit low-tech, nagagamit nila effectively and excellently sa Oo, kanila? meron din mga churches na hindi ko naman napuntahan pero nakita ko talaga na nagsimula talaga sila sa mga maliliit na equipment. Hindi ka ganun kagagarbong magandang equipment. Pero pinagtiisan talaga nila na gawin nila yun o gamitin nila. Ako naman nila na napupush naman nila yung stream o whatsoever. So, tuloy-tuloy yung gawain. Oo, diba? tuloy yung gawain. Oo. So, hindi excuse yung technology or equipment to continue Yes, what they're so doing. kasi kung ano man meron ka. Kasi di ba maliwanag na sinabi na you need to start on a humble beginning. Yes. Oo. Naalala ko nga yung nag-visit kami sa isang church sa Paya, tapos nakwento ko na to before sa podcast yung church, maliit lang sila na church, talagang mas malaki pa tong studio natin. Tapos may sila pas, mayroon silang live stream setup. Tapos syempre wala silang paglalagyan ng mga tripod. Yung mga tripod nila, instead na sa floor, kasi pag sa floor siya nakalagay, malaki yung space na masasakop niya. Ang ginawa nila, minount nila sa kisame yung panong tripod. Tapos naka-flip, yung image, naka-flip na lang. Flip niya. So parang ganun yung niya. Yeah. So yung tripod nakaganon sa kisame. No, para di nila sa ka-floor. Oh, yeah, syempre, hindi naman makikita ng Yeah. mga Oo. audience, di ba? Para Pero utilizing what they have and the space that Yes. they have. Kumbaga para-paraan na lang yan eh. No? Nakatawa nga, Discard yung nila, yung computer nila nakabukas, walang case, naka-open lang siya kasi may Oo. init eh. So,
puro alikabok na. Pero buhay pa rin. Yeah. Oo. Kasi naalala ko noon, nung nagsimula kami sa pagla-live streaming, we have this simple lang na computer na ginamit namin. So, parang anong nangyari, dahil sa OBS nga, may nagka-crash. Yeah. Oo. Mas CPU intensive ata si si OBS eh. Oo, pag na siya, nag-upgrade siya. Minsan nga nagkakon yun eh. Tag nito, pag may nakikita na kayong, may nakita mo yun sir sa OBS, meron siyang notification doon. Pag hindi niya na kaya. At least nagsasabi, hindi lang basta namamatay. Ayoko na! Mas lalo pa nagpupula na. Yes. Napupula na, ay, ito ko, ito magagawin ko. So sa'yo, Pas, ano ba? What's more dangerous? Having no equipment or waiting forever to buy equipment? Ano bang mas nakakatawa? Pili kayo. Ano for you, in your Fast perspective? Sa akin, pastoral perspective kung ano yung meron ka, doon ka muna. Oo. Kasi, yun ang biti mo muna eh. Yun ang simula mo na kailangan mong gawin eh. Gamitin yun eh. Huwag mo nang hintayin na, Bago ka mag-start Oo. ng content creation or live stream. Mag-live stream, okay. Cellphone ka muna. Okay naman Hindi yan. kailangan kompleto agad, di ba? Hindi kompleto agad. Kasi darating ang panahon na kung may budget man o may nag-donate. Yeah. Di ba? Okay, tanggapin mo. At least ready ka na pag dumating na. Oo. May ano nga tayo eh, basahin natin meron yan. tayo dun sa Media and Ministry Forum na post about if you had an unlimited budget, Ay, gusto ko marinig mga sagot nila. ano ang one gear, Patingin. software, or service na pag-i-investan mo to transform your media team? What's Oh. that one gear, software, or service? Ano mga sagot nila, bro? Basahin nga Ano natin. sagot nila? Ayun. So meron tayo, ito, so number 1, sabi niya, I'd invest in an AI-powered media ecosystem Oy. that Grabe. automates editing, content creation, translation, and publishing. And in the AI era, the biggest advantage isn't having more people. It's empowering your team to create faster, smarter, and reach millions with greater impact. Ayaw nga naman sa AI. Gusto ko yung ginamit niya na term, empowering. Empowering, Empowering your team. So, hindi siya paramihan ng tao, Correct. but utilizing the tools na available. And it's something that we are still learning to do, di ba? Oo. Even dito sa ministry na ito, we're still trying to learn how to use it effectively. Kayo sa Church Pass, nag-AI na rin ba kayo? Mostly nag-AI din kayo sa inyong content or... Oo. May mga times talaga na kailangan mo din talaga ng AI. Pero AI is a tool. It is not a master, no? Dahil minsan we are depending on the AI eh. Pero yung tool lang naman to eh. Diba? Na kailangan mong gamitin para ma-utilize mo. So, napansin ko pa sa Jesus Cares, ikaw rin ba nag-create ng mga content, yung mga posts, mga announcement? Ako, May team ka that helps ako you lang with muna. that? Ikaw. So, para sa'yo pala itong message na to, ha? So, na-utilize mo yung nakatulong sa'yo. Oo. Pag every time na yung mga church announcements, whatsoever, ako na yun. Nakita ko nga yung mga posts ninyo, like, maganda yung pagkagawa. So, you have an ident for design. Ganun. Yeah, Something that you like design. doing. Yeah, parang thank God for Canva. Canva nakatulong sa'yo. Canva. Oo. So, one-man team ka sa social media. Yeah, so. Pero pag may Jesus mga Cares. videos or may mga kailangan i-post, meron yung isang team na magaling silang Nag-help with edit. that. Yeah. Pero ako nag-edit din ako ng video. Ayaw mo pa. Ay, grabe yun nung pandemic. Kaya grabe yung pandemic eh. Pero nung pandemic kasi wala ka pang anak. Ngayon may anak ka na. Oo. Ngayon mas mahirap na ba? O kaya pa rin? Kaya pa rin. Kaya pa rin. Kaya pa rin. Kaya pa rin i-manage yung time. I still remember na, di ba, pag sa online, yung mga praise and worship, di ba, praise and worship, kailangan, hindi na full band eh. So, ginawa ko, nirecord sila isa-isa. Okay. Pati yung sounds nila. Okay. Oo. So, audio and Video video. editing. Kasi, ano ba, keyboard, bass, Assemble niya na. guitar, vocals. So, drums. Yeah. And that's the time na pag natapos ko na, that's Saturday evening, nag-i-edit na ako. Grabe, isang tempo dapat Yeah, yun eh. So, dapat So, ano isang timing. drums first. Drums muna. Oo. Tapos send sa... Tapos yan na. Kasi andun sila lahat sa kanya. Okay, minsan ang ginawa ko, I schedule them. Sabi, kasi hindi nga pwedeng lahat eh. Wala pupunta doon sa church. Punta ka dito ng morning, then afternoon. Then magkakaroon tayo ng recording. swab test ba kayo? Hindi na. Oo. Hindi na, ano na Pagpe-pray lang. ko na lang sila. Tapos yun. Pero hindi lang one song yan. Like, Hindi lang one song, dalawang song. Dalawang song.
Kailangan nakasync. Oo, kaya minsan ginawa ko, sa isang screen, madami na sila doon. Yeah. Pero yung sumunod naman, nagka-cut na. Okay. Oo, doon ako na-enhance yung video editing Yeah. ko. Para Kasi silang multicam. multicam yun eh. Multicam. Oo, Tapos multicam. mano-mano eh. So, tapos may mga lyrics pa. So, dapat papakinggan ko muna. Ninundo ko yung audio eh. So, nung natapos ko na yung audio, sa video naman siya. Okay. So, mapapractice mo talaga yung editing skill mo doon. Oh, yes, nakon ko yan, sir, yung editing skills ko. Pero parang wala ka pang kalyo pa sa... Ha? Parang wala Sa ka pang... gitara. Sa Sa gitara lang. lang. Oo, kayo talaga. Okay, isa pang comment, Chris. Basahin mo rin yan. Isa pong comment ay actually Sorry. sabi niya lang lighting or pro video camera and gears and accessories. So, one thing lang naman pero siguro lighting. Okay. Lighting, oh. So, ang tanong dyan kung hindi problema ang pera, what will you, pag walang... Paano- Paano pag kayo? Okay, inisip ko nga rin Ano ba kailangan namin? I think camera. I think wala kaming siguro full frame na camera that we can use for content creation. Yeah, I oh. think that's good. Ako kung iisa lang, Mm. feeling ko iPhone talaga. iPhone? Wow. Dahil may ways na pwede mong i-edit yung sound ng nanggagaling sa iPhone. Phone, yeah, oh. In a way, pwede mo siyang pagandahin. Pwede mo siyang solusyonan. Kumbaga. Pwede yung iPhone kasi, maganda yung mga features nila eh. But not just any iPhone. Not just you want any the iPhone. latest. Oh yes, the Pro Max. Kasi hindi naman problema ang pera, di ba? Tsaka Problema yung pera. Yeah, Assuming. dreaming lang naman eh. Ikaw Oo, Pas, baka meron kang wishlist na baka now is the time, baka nanonood si pastor mo. Oo, wish ko. Ano lang, Bulong. bulong na lang ha. Yan. Sa akin, ang Ano ba? pinaka dream Oh. mixer eh. Oh, that's good Sir. Naka-digital mixer na kayo sa church. Analog pa. Analog pa. siya. Oh. But we are praying na magkaroon ng digital. Digital mixer. Oo, maganda kasi. And any brand or model in mind? Wala pa naman. Wala pa. Kung ano makikita ko, ito lang. Anong dumating? Pedalan ni Oo. Lord. Oh. Anong bigay ni Lord? Shout out. Tanggapin na lang, shoutout po sa lahat po ng company. Shout out Ahamay, Alan Heath, Alan Heath. Kailangan daw i-verbalize mo yung Kailangan ba yun? Sige, sabihin na natin. Shoutout po sa inyo. Pero mixer lang yun walang microphone yun. Mixer pa lang naman yun. So, to follow na yung mga iba. To follow na lang yung mga microphone. Ay, hindi. Simulan mo sa patungan muna ng mixer. Yan muna. Ay, oo. Sunod na. Uy, malapit So, may na. table. Mixer na lang. Mixer, yung tama na tamang yun. size na mixer na Oo. lang. Okay, next topic natin. Excellence versus consistency. Uy. So ating, magandang rin sa akin to. So medyo controversial siya. Mas importante ba yung pag-create ng excellent content or consistent content? Kaya sa Church Pass, may kine-create ba kayo na content na lagi niyong ginagawa? Or meron ba kayong content na talaga masabi niyo, kahit minsan lang namin to gawin, excellent siya na ina-output namin? Ikaw ko lang siguro yung content and consistency. For me, mas importante talaga yung consistency. Kasi doon lalabas yung excellence. Okay. Diba? Kasi pag palagi mo siyang ginagawa, lalabas yan, mag-upgrade yan, magle-level up. Then doon lalabas yung excellence. Excellence itself, it's not a problem, di ba? Kasi yun ang dapat kayo. Sa Bible nga, you need to excel of everything. Pero pag di mo na simula, excel ko. Excellent ko lahat. Yun ang magiging mindset mo. Yeah. Pero hindi mo na tinuloy-tuloy, wala talaga. Parang masasayang eh. Pero sa church namin, because I'm in sa social media, eto ko yung nagpo-post, talagang kailangan ko talaga na yung talagang consistency na posting sa aming page, sa Facebook page. Kasi para maabot sa mga congregation, yung mga announcement. So pag hindi ko na tinuloy yan, parang, alam mo yun, parang nawala lahat eh. Yeah. Kagaya ng ginagawa ko before, na I have this podcast every morning, that's Monday to Friday. Kinonsistent ko yan talaga na within like 2 years. 2 years. 2 years kung talagang tuloy-tuloy yan. 2 years. 2 years. And then huminto siya. Parang feeling ko kasi napagod ako eh. Grabe, everyday 2 years na content. Oo. So ano mga topic mo niyan? Ano favorite mong number sa electric fan? Mga ganun. Di kasi Parang ako maubusan na ang topic dun, ha? more on devotional kasi ako doon. devotional. Ang ginawa ko, yung Book of Psalms, 1 to 150 chapters. So, nakompleto ko yun.
Okay. Sabi rin ni John Eric na mas mahalaga ang consistency dahil Same heart kayo na Lalabas yan. ang lalabas. excellence. So, Alam mo, ano yan parang I agree with what you said, Bas, kasi madalas na-excite tayong gumawa ng something na very excellent. yes. So, Pero hindi natin naiisip kung sustainable kaya to. Sa tingin ko magagawa ko ba to tomorrow? Magagawa ko ba to after tomorrow or weekly? I think part of being excellent is knowing if it's doable long term. yeah, so Parang consistency will tell you that, 'di ba? Na okay, kung ito excellent pero ito yung ito lang yung kaya ko gawin to make it weekly or to make it daily. Baka ito muna yung kailangan. And then the value will add up. People will invest on it. People will, bless, and eventually you will reach higher levels. May mga nakita na ba kayo online na video na naka-encourage sa inyo kahit hindi maganda yung paggagawa? Na like low budget, alam mong low budget. Low budget, yeah. Pero di ba may mga naka-encourage yung gano'n na kahit hindi maganda yung pagkakashoot, ang sama ng audio, pero na-encourage ka sa content niya, di ba? So, yun ang consistent content eh. So, may mga churches kami na in our network na tuloy-tuloy lang sa gumagawa ng content, nakakatawa, and kita mo yung mga artista, mga sa church din. Pero to see them create, di ba? Yung the act of creation pa lang nakaka-encourage na eh. Like to see a church producing content na nagko-compete online. I think that's a good challenge din for us, di ba? As we create content na pwede na gumawa ng consistent content. O kasi nung panahon na, di ba, nung kasagsagan na ng ganitong yung media, so mapapansin mo parang iba yung mga kinokontent nila, hindi pa maganda yung lalabas ng ganyan. Pero nung tuloy-tuloy nila, gumaganda na. No? Yeah. Oo. Yung consistency. Meron nga nagva-viral ng mga di ba? Mga influencer na hindi naman kaganda. Wala naman silang setup na may ilaw sa likod, may ilaw sa Pero yung content na sinasabi nila, talagang nagwa-one hit wonder na. Tapos eventually, level up na nila. Level up nila. Like all the vloggers, di ba? Yeah. Yung mga nagsimula sila sa ang pangit ng quality ng video, audio, di ba? Pero yung content nila, doon sila pumatok. So, pwede ba sabihin, Pas, na excellence is not equal to expensive? Diba? So, hindi kailangan expensive yun. Hindi na kailangan expensive. Kasi, ito, may scenario, Pas. Kunyari, si Church A, ikaw, Chris, pwede ka sumagot. Nagpo-post daw siya ng one video na super, very high value content, cinematic, pero lang, once every 6 months. Versus na Church B, uploads encouragement every week using only a phone. Tingin nyo, which church is serving better? And why? Tingin nyo. sa'yo bro, ano ba? Isang weekly may content na encouragement kahit ang sama ng pagkakagawa or hindi ganun kaganda yung quality. Pero patuloy naman siya. Ayun ang Versus consistency. Yun ang consistency. Siguro serving better depends. Depende. Kasi like for example, if this is what they really do, if this is what Church A really does, diba? They really post a cinematic video every 6 months consistently. At alam na ito ng mga tao nila o ng congregation nila. Okay. And I think that's serving better as well. Pero kung si Church B, kung ang ministry naman nila ay encouraging every week. Yeah. That's so, a good, may kanya-kanyang audience. May kanya-kanya mga advantages yung dalawa. Yeah. I would say parang format siya. Yan, or parang channel siya. They are ministering to their own channels. No? Pero believe ko doon sa Church B It's every using only a phone. Yes. Bali mo, ang phone na gamit niya is iPhone 17 Pro Max. Malay niyo po, si Church A, nag-shoot ng cinematic video gamit ang iPhone 17 Pro Max. Lahat ng benta sa atin. Parang nakoniyata ngayon. Pero sa inyong pananaw ba, where should churches spend their money first? Oy. Like, let's say, may budget talaga, pero limited lang may budget naman. Ano mga unang mga bagay ba na a church should invest in? Like, kayo, mga audio people kayo, audio ba agad or video? Almusal. Food. Or coffee maker. Yun ang gusto ko sabihin. Food Espresso machine. Ako, audiophile ako Audiophile ako. Ilan na akong mga headphones na bili ko So ano pong
Ano mo? Kung may budget Yeah. Pero bigyan kita ng list pa. Ito mga pagpipili natin. Kayo na lang mag-categorize ko or mag-rate kung anong gusto niyo. So, camera, microphone, lights, laptop, tripod, editing software, internet, volunteer training, or AI. So, subscriptions. Kayo lang, anong type niyo dyan? Kung kayo ay magbubuo ng ng priority sa inyong church. Ang dami eh. Parang lahat yata. Anong nasa top? Anong nasa top for you? Top nyo. Okay. Kasama yung volunteer training Sa media, okay. Sa media. Internet muna. Internet. Internet. Makes sense. Camera and microphones and audio. Ayan. Okay. Simula. Sige, ikaw, Chris. Ito, Sa akin, nag-upgrade ka rin ng inyong I think Like sa church lang. sa akin, pinaka-top talaga volunteer training. volunteer training. Wow. Set their vision na. Ano ba yan? Retreat na ba agad yan? Probably sa media team, whether big or small, meron mga members sa team na hindi pa fully aligned sa vision ng team. So, a volunteer training would help them see the vision. Baka kasi nag-settle na lang sila sa kung anong currently meron sila or kung anong currently meron ng media team, pero they can actually aspire for Mas kwan pa. baka kasi ma-intimidate siya pag binigyan mo ng camera, tinapagan mo ng paano ka magsa-serve gamit niyan. So I would love to have a team that is hungry for At nung 'di ba nung nagkaroon tayo ng Limitless 1, nag-usap kami ni Sir J. Tapos nung nagkaroon ng Limitless, grabeng ginagawa ng Panginoon. Ang dami mga umattend on that day. Grabeng ito na pala ang So maraming media people na media people. wanting Kasi to di hear ba from the ang media or tech ministry is more on like sounds lang. Yeah. Nagpe-present lang sa easy worship o presenter lang. Parang yun ang nagiging mindset ng sa ministry na itong ministry natin eh. Pero iba na, mas lumawak na eh. Yes. Meron ng video editing, media na. Mas lumaki yung Mas kailangan lumaki, gawin. Maganda yung tanong ni Pastor Alex. Sagutin natin. Pastor Alex. What's the best low budget hack you've ever used in church media? Ako muna sa during the pandemic, di ba, parang wala kang mambili kagad na camera kasi yung mahal na camera na available. Parang nagtaas yung mga presyo ng mga camera. Kami instead of camera, sa light kami bumawi. Like, kasi kahit phone lang, pag maayos yung lighting mo, maganda. up na agad yung production value mo. So, hindi laging upgrade ng camera or lens yung para mapaganda yung image. So, may ways around it. A cheaper way of doing it. So, sa akin yun. Lights, invest in lights. Lalo na kung may mga camera na kayo sa church ninyo, baka hindi nyo lang siya na-utilize ng masyado kasi yung lighting nyo hindi makasabay, hindi ma-illuminate ng maayos yung subject. So, baka lighting is the way to Pero go. agree ako doon kay Sir J na yung lights talaga. Kasi ang camera, meron naman ang mga tao sa church, meron naman magagandang mga cellphone nila na kailangan gamitin. Pahiramin mo muna. Yes. Kayo, mga hacks nyo sa church? Or hindi na low budget? Kasi may pera na. Meron. Low budget pa rin. So, for me, yung audio ng live stream namin, correct me if I'm wrong, pero usually, ang isasuggest sa inyo, if you want to improve your audio sa live stream, ay bumili ng mixer. Mixer agad. To separate it from the mixer ng in-house. Hindi ako umano dun. Parang hindi ko pinaniwalaan ng buong-buo na yun lang talaga yung way. So I tried to look for other things. So yun, eventually pwede mo pala siya i-set up in a way na if you have a digital mixer in your church na gamit niyo for in-house, ibabato mo na lang yung tracks sa desktop and pwede kang mag-download ng software that puts them in sa digital mixer ng computer. And yun yung ibabato mo sa live stream. Pwede mo i-mix sa loob ng computer. Separate from the sound na meron kayo sa house, pero dun siya kumukuha. Okay. So that's the hack you're using now, lately, here, right? Itong podcast natin, pwede ako maglagay ng kahit anong effects sa boses mo ngayon. Sa computer lang to, wala tayong mixer. Para maging boss ko si Jericho Rosales. Better. Pa-pray po natin. So type nyo lang #Chris kung gusto nyo ituro ni Chris yung kanya. Para maganda sa ating sa pero maganda yung mga plugins nun. Basic plugins actually. Yeah, pero the thing is, the reason why they would suggest na to buy a mixer because you can put
affects how many you want pag bumili ka ng mixer. Pag nag-computer ka, it's the same as well. Pero basically, you're removing the hundreds, thousands na pagbili ng hardware para ma-achieve tong ano. Kasi Sir Chris, tinuro talaga yung sa amin sa church about audio. Kaya hashtag Chris. Kaya, Follow-up question. Kung may sabi, okay, ito 50,000 na. Uy! Anong una niyong bibilin? Like 50,000, ano bang doable sa 50,000? Ano bang iPhone. Hindi, alam pa 80,000 yun, di ba? Sorry. Hindi mahulugan. Medyo low na low na ng Pwede iPhone. hulugan. Kung 50,000, like paano nyo siya, ano? May idea na ba agad kayo? Ito unahin ko. Right now. Kasi tapos na yung volunteer. O, di ba, may volunteer ka na. 50,000. May nagbigay ng 50,000. Pastor, I will give you 50,000. Ano unahin nyo kagad? Yes. Ano unahin ko? Siyempre, una yung camera. Camera. Camera, tripod. Yeah. Bubuin mo na. Kasi meron ka ng budget eh. Microphone. 50 lang ha? 50 Kasi meron naman mga low, kagaya nga ng sinabi mo sir, di ba? May mga chipipay na kuhan. Pero maganda naman ang quality. Na, kahit second hand na camera, okay na. Kasi may mga, may mga second hand camera na pwede mong gamitin. Interface pass, imbes na mixer. Audio interface. Yun na lang muna. Interface na lang bago mag-mixer. Oo. Yeah. Focusrite. Focusrite. Yeah, Oo. Parang ano yun naisip namin yun kasi may nag-donate sa church namin. The wisest way para i-maximize it is to buy the things na yung paunti-unti siya para sa susunod na i-bless ka ni Lord. Relevant pa rin siya sa kung anong meron ka, anong binili mo. Yeah. Sa inyong experiences sa inyong pong mga media team, ano ba yung mga most underrated na equipment or gear na hindi nabibigyan ng Nabigyan ng pansin. Pero pag pumalbak pala, ang laki ng epekto sa sa inyong services. Meron ba? Actually, tripod is underrated ang tripod. Yung lalo na yung ball head, yung fluid head na tripod. Na suabe yung galaw. Kasi minsan pag chippy pa yung tripod mo, makalug. Pag ang laki na effect niya sa Oo, maganda yung parang smooth. I think tripod is one. Meron ba kayo na Focusrite. Pinaka reliable ang Focusrite, no? I would say sa audio. Kung gusto mo na finally integrated na yung mic mo sa live stream, may control ka. Focusrite. Oo. Behringer. Sorry, hindi pa focus. Audio interface. Audio interface. So hindi siya sa brand. Iba audio sa interface. brand. So dami na mag-sponsor sa atin. iPhone, Behringer, Focusrite. Ano ba? Music. Mapapabaka ka naman talaga. So sa inyo pa, sa church po ninyo, meron ba kayong go-to app or software that is free and effective sa inyo na palagi nyo ginagamit sa church? Kayo nagla-livestream. Free. Na go-to ninyo. OBS. The best, OBS talaga. Actually, nung nagsimula akong mag-editing or whatsoever ng mga video, marami akong mga na-subscribe na mga apps. Like yung Place It, yung pag nag-i-edit ka ng video for mga intro videos, laking bagay yun. Pero Place It? Yeah, ginabayaran ko mga 700 pesos per month. In my own money. Binabayaran ko yun. Then, may karoon yun, StreamYard. Yung StreamYard na... Nag-StreamYard din kayo? Nag-StreamYard din kami noon. In my own expenses, talagang binayaran ko yun. Pero yung OBS talaga. Yan until now, yes, you're still utilizing it? Yeah, utilizing talaga. OBS talaga. Sa'yo ko nga lang nakita pas yung sa event natin before na naka-chroma yung yung chroma. Oo. Sabi ko pwede pala sa OBS yan. Meron kaming event sa PGCAG na naka-green screen yung dalawang tao on screen, naka-green screen. Tapos magkatabi sila. Tapos pinaghiwalay pa ni Paz. Tapos nilagyan ng background yung likod. So pwede pala sa OBS yun. Ginawa ko tapos tapos ikukuhan mo siya. Papantay mo kahit na maliit yung tao. Ginawa. Pwede mo palakihin. So pwede masterin na. Doctoral na nga ng OBS si Pastor. Doctor OBS. Sabi may Doctor OBS Sali na ako eh. PhD. Meron ba kayo pas favorite kung sa software, sa apps, meron ba kayo free apps that you like using? So mga cheap ways to produce, to edit. Mobave. Yung sa video editing.
ikaw lang kilala kong nag-edit na ganun. Sa Movavi. Till now? Still now, oo. Hindi siya? Ginagamit ko. Ginagamit ko. Actually, hindi na siya free eh. Marami na siya binabayaran na siya ngayon. Okay. Oo, ginamit. Doon ako nagsimula kasi parang friendly, parang very friendly user, yung video editing. Pero yun nung nagturo yata Sir Chris ng DaVinci. Very recent. Yun na. Oo. Sinimulan ko. Okay. Movavi. Hey. Parang ikaw lang kilala ko na nagkagamit. Oo, Movavi. Okay, sige, next segment natin, bro. Biggest buying mistakes. Ito. Meron ba kayo, ito medyo masakit. Anong common mistake ng mga churches when upgrading and buying gears or equipment? Like buying because uso, buying because yun ang gamit ng malaking church. Meron ba kayong experience na gano'n na bumili kayo ng gamit na sablay talaga? Hindi na nagamit. Kailangan ba na yung mistake is sa buying? Ay, hindi naman. What if yung mistake is hindi sila nag-consult sa kung sino yung... Explain mo. Paano yan? Example, if a pastor may nag-donate, for example, tapos si pastor ang nag-handle. Pero imbes na i-consult niya kung sino mang technical director, pinusid niya na agad sa... For example, bili siya ng magandang microphone. So may pera na agad. Go, pull the trigger and then yun na. Kasi ang nagme-make sense sa kanya ay baka kailangan lang ng magandang microphone. Pero si pala ay kailangan natin ng maayos na kable, na mixer, na maayos na mixer or interface. Yung pala yung pangangailangan ng church. Kasi bumili ng bagong microphone, di ba? Kasi yun naman automatically yung assumption. Kung pangit yung sound, baka microphone. Okay, kasi nandun siya sa service and napansin niya na. Okay. So the wisest thing always to do is yung inassign mo para i-handle yung ministry na yun. Magpa-consult. Consult first. Actually, that's good. I like that. Napaka-importante yun, sir, na you need to consult first. Ano yung mga kailangan ng church. Hindi yung basta bili na ng bili. Ay, kailangan natin to. Ang tanong, kailangan ba yun ng church yan? Na magagamit ba yan? Kasi masayang naman yan pag diba? Yeah. Baka hindi pa kailangan ngayon. Yun lang naman sa akin. What if buying before creating a workflow? Like wala pa kayong workflow for like kung paano siya gagamitin, wala pa mga trained na volunteers to use that. May save ba kayo sa ganun? Oo. Like nandiyan na equipment. Sino gagamit niyan? Paano gagamitin yan? Uy, meron ng gamit to. Anong gagawin nila dyan? Paano yun? Gulay? Yeah, sa amin sa church namin ang experience namin sa mga naman buying yung mga cheapy na speakers. Dami nang dumaan sa amin ng mga speakers, mga different setups na hindi namin utilize masyado. Nakatagalan, sira agad. So instead of buying one really good one, we ended up having multiples na mga sira agad na equipment. So marami kami ganun. Kaya importante talaga yung consultation. Halimbawa pag mayroong isang tao talaga na magaling sa ganitong aspeto, pastor, kailangan nyo ng ganito. Huwag nyo kayo magbumili ng mga high-end. O nagsimula kayo sa ganito. Pro Max. Bumili na lang kayo ng iPhone Pro Max. So, ito lang pastor. So, pag naglistahan na yan na kailangan itong bilhin, ito na. Meron ba kayong gear na binili na nag-regret kayo po sa inyong church? Meron ba? Wala naman. Nagamit naman na. Nagamit naman siya. Oo. Kayo, Chris, meron ba? Ay, mga minor, siguro mga kable, maling kable na bili, yun. Oo. Hindi pala dapat, dapat XLR, quarter inch pala, na cable, yung mga ganun lang. Oo. Hindi naman siya. Mga less than 20,000 lang. Oy, grabe. 20,000. Pag binilang mo lahat, baka less. Okay, sige. Dako tayo sa rapid fire. Okay. Oy. Sige. Parang boy abunda lang. Okay, one word or one sentence only. So, pili ka lang pas. Ano sa'yo dito yung mga So, ready? Mirrorless or phone? Mirrorless. DSLR or smartphone? Smartphone. Natural light or softbox? Natural light? For you, okay. Yeah. Wireless or wired mic? Isa. Wireless or wired mic? Wireless. Wireless? Bakit? Ba't wireless? Kasi
Ang bilis Curious lang. Curious lang. Okay. Pag wireless kasi, Mas madali ba? madali eh. Madali ang Oo. buhay. Madali Okay, siya. Mac or Windows? Windows? DaVinci or Premiere? Software to. Da Vinci. CapCut or Canva? Canva. Facebook Live or YouTube? Facebook Live. Live stream or recorded? Live stream. Recorded live stream. 4K or good audio? Good audio. Good audio. Okay, one piece of equipment every church must have. One piece, isa lang. iPhone. Joke. One free software everyone should install today. One free software everyone should install today. OBS kung if you want to live stream. OBS. Yes, OBS. One piece of advice for new media volunteers. Huwag kumikitid ang utak ha. Kumitid talaga sa ministry. Kasi sa media ministry, kung hindi mo talaga ito isinapuso, parang wala lang, hindi mo ma-achieve yun talaga yung potential mo. Kailangan mo talaga ito na maging committed ka sa gawain. Kay Lord to eh. For you ba, Pas, paano ba mag-grow ang isang media volunteer sa yung experience? So marami ka rin nakasama sa church na Yes, mga oo. volunteers over the past 6 years. Paano ba best way mag-grow ang isang? The best way is mag-fellowship kayo. Fellowship, wag mawala yung fellowship. Prayer, yeah, that's good. Kasi ang media ministry, kasi pag media, nasa likod sila eh. Nakikita ng mga tao. Pag praise and worship, nakikita nila. Pastor, nakikita. Pero pagdating sa media, they're in the back. Kumbaga, nasa behind the scene yung mga tao ito. So, the best na dapat nyong gawin para magpatuloy kayo is mag-pray kayo, magtulungan, diba? Maging committed sa ministry na binigay sa iyo ng Lord. Paano ba best ma-utilize ang media sa isang church? Paano mo ma-influence yung mga churchmates to embrace media, the use of media? Posible pa ba sa time na ito na kasi masyado na silang like saturated, may media sa like pagtingin mo lang sa phone. Yeah. Oo. Tapos yung church ba kailangan pa ba gumawa ng media? Kailangan pa bang mag-compete? Kailangan, oo. How will you encourage yung church members to create? Kasi ang media ngayon, it's talagang very wide na eh. Di ba? Yeah. Dahil sa social media, if we want to encourage these people na in your own social media, create, mag-encourage sa mga tao. Because social media today is talagang paano mo, ano yung nailalagay mo doon, yun ang mapapansin ng mga tao, is who you are. So you need to, if want to encourage those people, you need to post something na maganda naman na may encourage naman yung mga tao. So even small churches can create Yeah. content na pwede maka-encourage sa mga tao. Kasi reels ngayon, di ba? Halimbawa mga reels na they create reels na to encourage people, inspire people, no? Mapapanood nila yan kasi pag every time they swipe sila sa mga cellphone nila, nakikita nila yan. Ay, ito. Malay mo, may isang tao pala medyo nabibigatan. Doon pa lang sa pinost mo. And even one pastor preaching or a segment of the preaching can so, influence somebody kahit or help somebody. Kahit yung mga simple like 1 minute clip na sinabi ni pastor. Mag-share ka, pwede rin mag-share ka ng devotionals mo, di ba? Devotional mo, mga scriptures, whatsoever. Huwag mo na ilagay yung mga hindi magaganda mga posting o kaya yung mga feelings mo, di ba? Naalala ko tuloy. may mga post na may mga reels na, for example, lumpo, nadapa, tapos biglang lalabas yung picture ni Jesus sa nakatingin sa'yo. Tatawa ka? Tatawanan mo yan? Pero totoo ngayon, sir, no, pagdating sa kasi dami nang sinasabi na that if you are a content creator, you're an influencer. You influence, You basically. influence people eh. You can use social media, no, na magbahagi ng kalokohan whatsoever. Kahit nga yung mga, di ba sa TikTok, yung mga gumagana pa lang. Masaya pa lang. Oo. Yeah. So maraming nagtanong sa atin today. So sagutin natin yung mga ilan dyan. So yung tanong ni Miss Kizaya May Ramos. Sino ba yan? Ano nga ba ang definition ng excellence pagdating sa church media or production? Ano bang excellence para sa iyo, Pastor Reagan? Kasi excellence is yung ipagpapatuloy mo, no?
Kasi darating yung excellence na yun eh. Kasi pag sa church media, in the aspect of church media, may mga part talaga na magkakaroon kayo ng mga failures, di ba? Kapag nag-fail kayo, tuloy pa rin. Kasi huwag tayong mag-dwell doon na bigla ka na lang nag-fail or nagkamali ka, na-discourage ka. Tuloy ka pa rin. Kasi part din talaga ng buhay ng isang tao pag dumating na ikaw ay na-discourage, ayaw mo na magpatuloy, i-excel mo pa rin yung excellence. Tuloy ka. Hanggang sa dumating yung punto na ayan, makukuha mo na yung reward sa lahat ng mga pinaghirapan mo. So sa akin ang excellence naman sa church media. So you see what's out there. Nakita mo na may mga churches na talagang highly excellent yung content nila, like talagang pang-commercial, di ba? Sa amin sa church naman namin, even though we're small church, nakita ko yung excellence in terms of a volunteer producing content to the best of his or her skill. Na like recently, we taught them how to edit, to create videos, tapos mag-design ng mga social media posts. And makikita mo mga from zero knowledge, them creating content na sabi mo na kahit beginner lang sila, kaya nilang maggamit ng templates, kaya nilang magbuo ng video, and giving their best para sa Panginoon na wala naman talaga silang idea kung paano gawin yun before. Giving their best lang. Kahit hindi pa siya at par with what we see online. Sa akin, pag binigay mo yung best mo, alam mo na offer mo sa Panginoon. To me, that's already a sign na you're creating excellent work for the Lord. Ganun siya. So, ang kailangan mo na lang ayusin, siyempre, yung mga pacing, ganyan. Minsan yung mga grammar, mali. So, kailangan mo silang sabihan na ayusin natin yan kasi ilalabas natin yan sa online. So, ganun. So, excellence is trying to be better than what you currently are, yung state mo. Yeah, for me, sa church naman namin, how I see excellence is more in the initiative part. Initiative, if ikaw ay nagsaserve and may desire ka to do something about it, and not just do routine stuff kung ano yung inutos sa'yo last week yun din gagawin mo, but to actually to have initiative kasi you seek places na kailangan pang i-improve yun yung parang nasa puso mo, yun yung nasa isip mo when you have initiative. You always look for places where, Lord, where can I where can I be of use for you, Lord, na pwede nating i-improve ang part na to ng ministry. So for me to have that kind of thinking is excellent. Makes you excellent already. So pero, finding ways to help and improve, di ba? Parang yung magandang word na improvement. Hindi ka magiging stagnant. Opo. Kailangan na i-upgrade mo. Hindi pwedeng ganun lang palagi. So sagot natin yung tanong ni Pastor Alex. Sabi niya, if you could give one piece of advice to every young church media volunteer thinks, hindi pa ako ready kasi kulang ang gamit namin, what would you tell them? Wala pa akong iPhone Pro Max hindi pa ako ready. Ako, ang sagot ko dyan, hindi talaga makukompleto. Kaya gawin mo na. Yeah. So, in a perfect world, Pero, ikaw pa, sige. Ibigay ko ng chance. Pag nagtanong sa akin, pag sinabi niya, hindi pa ako ready kasi kulang ang gamit namin Hirap mag-serve. Mahirap mag-serve Kaya bilang isang pastor, sabi ko, brother, sister, pagpatuloy lang natin. Kasi kung yan ang binigay ng Lord, gamitin natin. Okay? In the long run na nakita nila yung ginagawa natin sa ministry, magbibigay or God will bless us to more good equipment, di ba? Pero ano ba? What will keep you encouraged kaya? Like when no one notices your work? Like binigay mo na yung best mo. Yes, I do my best. Pero paano pag wala nakaka-notice ng work mo, Pas? Meron ka bang message sa wala nag-notice? Wala nakaka-notice sa gawa niya. Like excellent naman. Feeling naman ang best ko pero wala talaga nakakapansin Ano pwede natin sa kanya sabihin? Like ako pag may mga ganon na hindi na nanonotice yung akin ko lang gawin ko na lang. Ginawa ko naman to kay Lord So message mo rin sa sarili mo? Message ko rin sa sarili ko ginawa ko kay Lord to. Kasi if you are seeking the approval of people, doon ka doon ka mapapagod Yan ang message. heart check mo yan na kailangan
ang magiging motivation mo. Kasi sabi sa Bible na do everything for the Lord. Yes. Pero you know what? Parang probably, ang pinaka safe, hindi naman siguro safest, pero ang pinaka dangerous na mga ministries na pag-serve. Yung mga on-cam, yung mga on-stage. Oo. Kasi parang what if ang puso pala ng tao na to ay for the likes. kaya parang in a way parang I see it na grabe din yung mga people at the back serving. They continue to be excellent regardless kung may nakakakita sa ginagawa nila. Yes. Parang that already parang shows their heart to serve. Pero nakaka-boost din, sir, no? Halimbawa kapag may mga tao talagang na-appreciate sa ginawa mo. Yeah. Parang halimbawa kapag si Sir Chris na nag-lead siya ng worship, then their people will, ay, thank you for leading us in worship. Okay, ganda. Nakakakuan din kasi may mga tao talaga that their gifting is yung word of affirmation. Opo. Praise God. Yeah. Oo. That's why I enjoy ko talaga mag-serve behind the camera. Like, kasi doon mo makita yung mga inner workings ng church, di ba? Yung, like, to serve na hindi ka nakikita sa akin. Mas free ako. I have freedom pag ganun yung... And I appreciate people na nagsiserve na... Yes, so... Na, like, I wanna share one of our former interns, si TJ, was here a few days ago. And nag-serve siya sa... He goes to mission trips. Siya yung nagdo-document ngayon ng mga event, mga gawain natin sa down south. Yung mga hard to reach areas. And sa akin na-encourage ako sa story niya. Sabi niya, when he was documenting, shooting the people na pinagsaserve ng ating mga workers sa south area, na naiyak siya kasi parang ang message sa kanya ng Panginoon, mahal ko yung mga tao na yan. Wow. Mahal ko yung mga tao na yan. So sa akin, as a perspective of a producer, media person na nag-shoot, nag-create ng mga videos for our organization, to see that heart na yes, you're in a different ministry, you're documenting, you're behind the scenes, pero nakita mo yung will ni Lord sa mga tao. So, diba? May meron nga ako napanood na video na isang photographer that taking shoots. Habang nagtitake shoot, naiiyak siya. Yeah. Grabe yung mga ganong So may impact sa kanya. May impact sa kanya yung tinitake niya. Okay, so message natin sa siguro merong nanonood ngayon na nagsiserve siya sa church, siguro 20 members lang yung church, pero wala siyang budget, one volunteer lang sa media, one cellphone, yan yung ating kay kanina, yung ating persona na kinakausap, di ba? No camera, no lights. What would you tell them? How will you encourage them? Simulan ko to appreciate that person. And then dahil ginawa mo na you're faithful in your ministry, God will bless you. And God will bless this ministry. Dahil sa isang tao na very faithful, may bless talaga yung ministry. Amen. And sige, final challenge sa atin. Let's complete this statement. Church media isn't about blank. It's about blank. Anong sagot natin dyan? Wala akong sagot. Di ko naisip yung sagot dyan. Ano ba siya? Meron akong go. Camera, pakitutok sa Yun lang. Ayun na pala. Yeah, so church media isn't about innovation. It's about revelation. Ang lalim So, ibig sabihin, for me, church media isn't about just innovating for the latest whatever, the latest technology, latest software, latest ganito. It's about making sure na the revelation of Christ is shown sa whatever we use. So whatever people are watching us or whatever people are experiencing in your church, in live stream, we make sure na everything is communicated. It's about Revelation. Revelation. It's not about iPhone Pro Max anymore, guys. Mga ilang beses niya natin na nasabi ito. Sige ba, ikaw. Church media isn't about... Church media isn't about information. It's about transformation. Parang title ng preaching Parang yun ito magiging preaching ko this Sunday. Is it about information? It's about transformation. Kasi ang church media, diba, we are posting about information about what's good, what is, okay. Pero about transformation. Diba yun naman ang talaga ang work ni Lord sa buhay ng bawat isa is to transform us to be Christ-like.
Yeah. revelation, transformation. Si Sir JR. Wala, ang bado yung sagot ko kasi hindi nagra-rhyme eh. Pero sa akin, church media isn't about creating lots of content. Parang it's not about quantity talaga for me. So sa akin yung message, yung heart. Yes. Yung anong gusto iparating ni Lord sa makakapanood ng video. So sa akin, hindi yung sobrang dami na content. Basta, what if sobrang dami pero hindi ganun ka yung delivery, hindi ganun ka strong yung message, hindi from the heart ni Lord. Parang wala rin. So sa akin yung message talaga, yung message ng Panginoon sa tao. Parang gato na. Not Church quantity. media isn't about us. It's about Jesus. Yes. Pwede rin. So yeah, last message sa isang media volunteer na nanonood ngayon, what would it be? Sa media volunteer na nanonood ngayon, anong pwede natin sabihin sa kanya? Na what? Steward everything that the Lord has given you. Yes. Will promote you. Yes, or master muna. Master what you have. Oh, and master, then yeah. The upgrades will come. Oh, upgrade will come. Humble beginning. Simula kayo sa humble beginning. Don't muna mag-expect sa mga expensive na mga gadgets. Also, darating yan. Itong nasa harapan ko, expensive itong mga ito. Yeah. pero praise God at darating yung talagang panahon na God will bless the church media ministry. And hindi kailangan na expensive. Yes. We just have to be excellent with what we currently have. Diba? Kung ikaw mismo meron kang heart of na mag-give ka. Diba? Kung may mga nanonood naman dyan na merong, diba? So support, diba? Support the church. Support the church, diba? Support the media ministry. Malaking bagay pag malaking mag-clear yung bagay message, talaga. diba? Ang ganda-ganda ng message ni Pastor pero hindi naman ma-broadcast na maayos. Sayang naman. May pinupunto si Pastor na gano'n. Bigla yung audio, hindi kaganda. Baka it's time for you to support the work. Ayan, grabe. Dami natin napag-usapan. Pastor Reagan, salamat sa iyong time. Salamat po. Sobrang practical ng usapan natin. Hopefully sa lahat ng nanonood, ma-encourage kayo na and huwag kayo ma-overwhelm. Na hindi nyo kailangan na the best that the world is offering right now. Diba? Ayusin nyo lang yung inyong yung mga meron kayo. And Sila na bahala. We hope that this episode has helped you in seeing na excellence really is the it's excellence hindi kailangan expensive ang pinanggagalingan ng excellence. It's always your heart, your desire to serve. It's always stewarding what the Lord has given you, and it's always about staying faithful to what the Lord has given you or what the Lord has purposed you to do. No, so maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Follow us at Spotify, follow us at YouTube and also in Facebook in Asia Pacific Media and also in Media Ministry Forum. You can always visit us there and message us, post something about the podcast. We are an FB community of ilan na po, thousands of people. 8,000 po, Media and 7,000. Ministry Forum. So, make sure to join there if hindi pa po kayo part nun. We thank you so much. You can support us by sending us stars Facebook. I'm sure. Like and share pwede. Like and share yeah, pwede. and even like and share. We appreciate that very much. You can also comment and share nyo po to sa mga GC nyo. I mean, we have already almost 30 episodes of we hope topics that can help you out in your ministry, in your Christian life. And so share po natin sa mga ka-church natin. Thank you so much for staying with us in this episode. By the way, my name is Chris. And JR and Pastor Reagan. See you guys in the next episode. Bye-bye. Bye guys. Thank you for listening to the Black Shirt Group podcast. Let's continue the conversation. Join our Facebook community group at Media and Ministry Forum.